Shala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. The better news mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng 1 oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Kumusta na po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Sabado na naman, syempre, magkakasama-sama tayo sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po? Sana po stress-free ang ating buong linggong nakaraan. At ngayong Sabado, syempre, rest day natin, ano? At nawa tayo makapagpahinga ng maayos, hindi po ba? Ay, Marso na, syempre. Ito na yung last month of the first quarter. Ang bilis, ano po, parang kailan lang tayo nagdiwang ng Pasko, bagong taon, ng January nung Nazareno, ng Santo Niño, pagkatapos nag-Valentine's Day, pagkatapos nag-Ash Wednesday, Ramadan. So marami tayong pinagkaabalahan ng February. At ngayong Marso naman, marami rin namang nangyari sa atin kasi nga, nung last week, pinagdiwang natin ang International Women's Day. Pero ngayon po, ano pa rin, ingat pa rin kasi Fire Prevention Month, no? Talagang dapat ingat-ingat pa rin po tayo dahil ang sunog dapat hindi nangyayari sa atin, kaya dapat ingatan natin yung mga ating mga kawad o yung ating mga kordon na ginagamit, yung mga isinasaksak natin sa mga sakit, at iwasan po natin yung mga octopus connection at yung mga sinasaksak natin like yung charger ng telepono. Dapat iniingatan po natin yan kasi pag nakita po natin na medyo may balat na, tapon na po natin yan. Huwag na po natin gamitin kasi nga hindi naman siya dapat na gamitin na bumili na tayo ng bago. At dapat yung mga
dapat i-check natin yung ano natin, yung mga kuryente natin kasi baka mamaya hindi natin alam, ginangat-ngat na pala ng mga daga yung mga connection natin, yung mga wiring natin. Kaya dapat nagpapacheck tayo sa ating mga electrician. At yung mga gas tanks, yung mga tangke ng gasoline, ng gas natin na ginagamit sa pagluto, dapat sinecheck natin yan, pati yung connection. Kasi isa rin yan sa mga cause ng sunog, no? Yung mga sumasabog na tangke ng gas. No, kaya ingat-ingat lang po tayo sa sunog. Sa bagay, hindi naman po ng Marso tayo dapat mag-ingat. Dapat every month, every day, dapat nag-iingat tayo sa sunog. Kasi nga, hindi naman talaga para sa buwan lang ng Marso yan. Kasi nga dapat, buwan-buwan nag-iingat tayo. Tsaka ingatan din natin yung pagsindi ng kandila, Kasi syempre uso rin ng brownout. So minsan gumagamit tayo ng kandila. So yung paggamit natin ng kandila, unang-unang isa sa alang-alang natin is yung bang kandilang natin kung sakaling matumba, walang tatamaang madaling masunog. Halimbawa, hindi matatamaan yung mga kortina natin o yung mga sofa natin na madaling masunog, no? So, dapat meron tayong lagyan natin ng pananggalan yung ating mga kandila. Kasi isa rin yan sa mga pinagsisimula ng sunog. Pangalawa naman, hindi lang yung kandila. Minsan naman, yung mga ginagamit natin, like yung mga oven toaster natin, yung mga microwave oven, hindi natin alam, baka mamaya merong nagpapatuyo ng baterya ng cellphone dyan, agapan po natin, ha. At kung tayo po ay aalis ng bahay, dapat lahat ng mga nakasaksak sa mga kuryente, sa mga socket, dapat binubunot natin yan, tinatanggal natin yan, kasi isa yan sa mga nagkukos ng sunog, kaya dapat ingatan natin, meron nga pala akong gusto ikwento sa inyo, kasi yung very sad story to, kasi yung kumari ko, yung kanyang asawa is may baril sa bahay. Okay. So yung baril niya, nakatago yun, laging nakatago. So one time, parang ginamit yata yung baril, so nakalimutan niyang itago ng gusto at isusi dun sa lalagyanan. May anak sila na yung anak nila 5 years old. So nakita niya yung baril. Okay. So nung bata, nilalaro niya yung baril. Accidentally, pumutok yung baril, may bala sa loob. Tinamaan yung bata. Patay. Ang iyak ng mga magulang, lalo-lalo na yung tatay, kasi baril niya yun eh. So, syempre, masakit sa kanya, masakit sa nanay niya, sa kumari ko, na yung anak nila na 5 years old. Imagine. Dahil sa kapabayaan. Kasi nga, hindi iningatang mabuti. Hindi, nawala siguro sa isip niya na may baril pala siya doon sa, nawala sa isip. Kaya ayun, accidentally, yun nga, napaputok ng bata na may bala pala yung baril, patay yung bata. Kasi syempre tinitingnan, nilalaro, pag ganon, pag pindot ng baril, ayun, patay yung bata. So, advice ko lang sa inyo, kung meron kayong mga bagay na ng mga bata, like mga kutsilyo, yung mga itaas po natin na hindi makukuha ng mga bata, kasi syempre bata yan, wala naman silang alam, na akala siguro laruan o kaya ingatan po natin yan, nakakalungkot lamang. But anyway, para sa kumari ko kay Salve, sorry Mare, I'm sorry to hear that.
So nakikiramay ako, ang buong programa ng Dear Ate Raquel, pati na ang buong pamilya ko ang nakikiramay sa iyo, Salve, sa nangyaring aksidente sa inyo. I'm sorry to hear that. Anyway, nakabalik tayo sa ating programa. Dahil syempre umiinit pa rin ang panahon, ano? Kaya dapat mag-ingat din tayo sa pag-init dahil mainit nga ang panahon, marami ang nagkakaroon ng namamatay at nagkakaroon ng heat stroke. And ako, ito na naman ako, may kwento na naman ako. Sorry about that. Pero yung isang kaibigan ko, si Maribel, ano yan masyadong laging nag-gym, nagbabike, talagang siya, at hindi naman siya malakas, no? So yan, pag nagbabike siya ng yan ang kanyang exercise. So one time, umuwi siya, kasagsagan ng init ng araw. Pagdating niya sa bahay, wala, nag-collapse na lang siya, at nung dinala sa ospital, DOA na. Ibig sabihin na heat stroke yung aking kaibigan si Maribel. So, taus-puso kaming nakikiramay sa pamilya mo, Maribel, and may you rest in eternal peace. No? Dasal namin na nawa tahimik ka na dyan. Sorry to say that. Okay. Ito pa, may isa pa akong kwento sa inyo naman na talaga namang nakakainis. Nakaiinis kasi ayan na naman ang mga scammer. Grabe. Dahil nga sa AI, masyado na silang high-tech talaga. No? Imagine paano nila nagawa yun. Yung aking kaibigan din, tumawag sa akin dun sa number ko. So sabi niya, Mars, kamusta ka na? Are you okay? Sabi ko, yeah, I'm okay. A long time no hear. Anong balita sa'yo? Ganang. So niya, hindi ako nga makikibalita sa'yo. Are you okay? Magaling ka na ba? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi, di ba tumawag ka lang sa akin recently? Sabi niya gano'n na nasa ospital ka at emergency, kaya wala kang nagpadala, ka sa akin ng 15,000 para pambayad sa ospital. Sabi ko, what? Ano? Nang ako mismo nanghingi sa'yo ng 15,000, parang hindi naman yata totoo yun. Sabi niya, Mare, kausap pa kita. Sabi niya, di ba, yung number pa nga ng nurse, yung cellphone pa nga ng nurse yung hiniram mong dahil hindi mo daw sabi mo, hindi mo dala yung cellphone mo. Kaya yung number yung cellphone ng nurse ang ginamit mo. Sabi ko, talaga? Ako? Oo, boses mo. Mare, hindi ako yun. Sabi ko, hindi ako na-ospital. Sabi niya, hindi, Mare, boses na boses mo. Ikaw talaga yun. Sabi ko, Mare, sabi ko ganon. Alam mo yung number ko. Sana dinoble check mo kung ako talaga yun. But anyway, sabi ko, pasensya ka na, Mare. Sabi ko ganon. Kung ano man yung indultong ginawa sa'yo nitong scammer na to, sabi ko, babalik sa iyo yan ng 1,000 folds, pero hindi ako yun. But anyway, thank you, Mariso, for your concern, sabi kong ganon. So, ang sama-sama ng loob ko, kasi syempre, may mga taong handang tumulong, katulad nga ng kumari ko, na namalaman niya na nasa ospital ako, handa siyang tumulong. Ang hindi niya alam, scam pala yun. Scammer yung tumawag sa kanya. Kaya, Diyos ko, ang sama-sama ng loob ko dito sa mga scammer na to, talaga naman, no, magmamahal na araw na, magbago na kayo, please. Please lang, magbago na kayo. Magmamahal na araw na. 2 weeks from now, mahal na araw na. Aba, magpenitensya na kayo. Parang awa na ninyo. I-confess na ninyo lahat ang mga kasalanan ninyo kasi hindi pa man kayo namamatay, sunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno dahil sa mga ginagawa ninyong pang-iindulto sa mga tao. Hindi kayo marunong maghanap buhay. No? Puro pananamantala sa kapwa ang ginagawa ninyo. So, yun. Nakakainis lang po, pasensya na po. Sinishare ko lang po sa inyo itong mga nangyari this past week na talagang nakakainis lang, no? Itong mga scammer na to. Nandyan pa rin sila. Nako, sana po
Sana po patawarin kayo ng Panginoon Diyos sa mga ginagawa ninyo. At para naman doon sa kaibigan ko, Mare, babalik sa iyo yan 1,000-fold, no? And thank you for your concern. Kaya sa susunod po na may mangyari sa inyong ganyan, may tatawag sa inyo na si ganito o si ganyan ay nasa ospital, kung alam nyo rin lang po ang telepono, tawagan nyo na mismo para matiyak ninyo, makonfirm ninyo na siya nga yung talagang na-aksidente. Okay? O siya, mag-umpisa na nga tayo sa pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Ricky Marciano po ang aking pangalan. Isinulat ko po ang kasaysayan ko sa inyo para kahit papano makapagbigay aral sa lahat ng inyong tagapakinig. Lumaki po akong tanging kaming mag-ina lamang ang magkasama. Maaga po kasi kaming naulila ng aming ama. Mag-isa po akong itinaguyod ni nanay. At nang ako naman po ay nakatapos na ng pag-aaral, pinahinto ko na po si nanay na magtrabaho. Naging maayos naman po ang trabaho ko, kaya't kahit papano nakakaraos naman po kaming mag-ina. 40 years old na po ako nang magkaroon ako ng kasintahan, si Ivy. Niyaya ko po siyang magpakasal pero tumanggi po siya. Ang gusto niya, live-in na lang daw po kami kasi wala daw po siyang believe sa kasal. Okay na rin po sa akin yun kahit na itong si nanay ay tutol na makisama ako kay Ivy. Pangalawa, hindi daw niya type ang ugali ni Ivy at hindi daw niya kilala ang magulang nito at ang mismo pinanggalingan ni Ivy. Para daw hindi gagawa ng matino si Ivy pero hindi ko po pinakinggan si nanay. Bulag ako sa pagmamahal kay Ivy. Sa paglipas po ng mga buwan, nakita ko maayos naman ang pag-aasikaso ni Ivy kay nanay. At parang okay na rin kay nanay si Ivy. Dahil hindi ko na po naririnig na nagrereklamo si nanay tungkol kay Ivy. Nagkaroon po ako ng offer na magtrabaho sa abroad. 2 years contract po. Maganda po ang sweldo. Kaya nagpaalam po ako kay nanay at kay Ivy. Pumayag naman sila. Pagkaalis ko papuntang abroad, sabi ni Ivy, "Ay naku sweetheart, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay nanay habang wala ka. Aalagaan ko ng husto si nanay." Kaya pumayag naman po ako dahil buo ang tiwala ko kay Ivy. At hindi naman po tumutol si nanay dahil every 6 months umuwi ako ng Pilipinas at ayos naman po ang kalagayan ni nanay at ni Ivy. Nang matapos na po ang kontrata ko, hindi po ako nagpaalam sa kanila basta umuwi na lamang ako pa ng Pilipinas para sorpresahin sila. Sabik na sabik po kasi akong makita at mayakap si nanay at syempre si Ivy. Pero wala po akong natagpuan na tao sa bahay namin. 8 p.m. pa lang po ng gabi pero madilim na ang buong bahay. Walang ilaw, walang tugtog sa radyo, walang amoy na nilulutong pagkain at may kakaibang katahimikan. Binuksan ko po ang pinto at tinawag ko si nanay pero walang tugon. Malinis ang sala pero tila walang nakatira doon. May alikabok na sa muebles kaya medyo kinabahan ako, Ate Raquel. Nasaan sila? Pumunta ako ng kusina at binuksan ko ang ilaw, binuksan ko ang ref, wala pong laman. Lumabas ako ng bahay at nagulat po ako na makita ko si nanay. Nandoon sa pintuan ng kapitbahay namin, payat na payat. At may hawak ng walang lamang pinggan at humihingi ng pagkain. Gulat ako, Ate Raquel, paano nangyari yon? Lagi naman ako nagpapadala ng pera buwan-buwan. Kaya naman tumakbo ako, pinuntahan ko si nanay. Nay, ano nangyari sa inyo? Nang bigla pong nagbukas ng pintuan ng kapitbahay namin si Aling Isay. Matagal na po namin siyang kilala. Kilala po siya ng pamilya namin. Anak ko, Ricky, mabuti dumating ka. Pumasok tayo dito sa loob ng bahay, ha? Dito. Ali ka dito, ang sabi niya sa nanay ko. Aling Isay, ano po bang nangyari?
Bakit po nangyari to sa nanay ko? Paano po? Bakit po? Huminga po ng malalim ang matanda. At ang sabi niya, ayoko ako magsabi pero ilang linggo na siyang palakad-lakad, humihingi ng tulong, humihingi ng pagkain. Nakita namin kumakatok siya sa mga bahay, payat at mahina. Parang tinamaan ako ng malakas na suntok, Ate Rachel. Hindi ako makapaniwala. Pero po, nagpapadala po ako sa kanya ng pera. Wala po akong palya. Tumingin po si Aling Isay sa akin. Umiling siya. Alam ko yun. Nagtaka nga din ako pero 3 linggo na siyang ganyan. Pumunta siya sa amin nung 1 linggo. Nagtanong kung may natirang pagkain. Aba, Ricky, nanginginig ang nanay mo. At sabi niya, gutom na raw siya. Ate Rachel, parang umikot po ang buong mundo ko. Tapos, kinuha ko po ang cellphone ko, binuksan ko at binasa ko ang mga messages. Wala namang kakaiba, wala ring tawag. Dati, madalas kasi tumawag sa akin si nanay para tanungin ako kung kumain na ako, kung kumusta, kung nakatulog ba ako ng mabuti. Nang mahimasmasan si nanay, nakainom siya ng tubig, nakilala ko ni nanay at ang sabi niya, Ricky, anak, uwi ka na. Halos wala na pong lakas at mahina ang boses ni nanay. Puno ng pag-aalinlangan at kahihiyan, parang nabasag po tuloy ang puso ko. Agad ko siyang niyakap. Napakagaan ng katawan ng nanay ko. Parang mapuputol sa aking mga bisig. Ramdam ko po ang mga buto niya sa tela ng suot niyang damit. At doon siya tuluyang bumigay. Umiyak po si nanay sa mga bisig ko. Iyak na galing sa kaibuturan ng puso niya. Para pong nawala ang taon na pagiging matatag sa isang iglap. Pasensya ka na, anak. Ayoko makita mo kung ganito. Hindi ko nais na mapahiya ka. Nagulat po ako, sabi ko, mapahiya? Mapahiya saan, Nay? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sana naman para alam ko kung anong nangyayari sa inyo. Sinubukan ko, anak. Paulit-ulit akong tumatawag pero hindi mo sinasagot. Akala ko abala ka. Akala ko may mabigat kang problema. Ay, ayoko namang maging pabigat sa iyo, anak. At dahang-dahang isinuksok ko ang kamay ko sa bulsa ng lumat butas na bestida ni nanay. Kinuha ko ang cellphone niya. Nagulat ako kasi basag ang screen. Hindi na to halos bumukas. Kaya sa tulong ni Aling Isay, nag-login ako sa account ni nanay mula sa computer at halos madurog ang puso ko sa nakita ko. Napakaraming missed call at hindi mabasang mensahe. Lahat ay unti-unting naging mas desperado habang lumilipas ang mga araw. Anak, gutom ako. Ricky, wala nang pagkain sa bahay. Tulungan mo ako, natatakot ako. Bawat linya ay parang suntok sa dibdib ko. Paano hindi ko nakita ang mga ito? Agad kong kinuha ang cellphone ko, ate. Tiningnan ko ang mga settings at nandoon nga na-block ang numero ni nanay. Na-block? Hindi ako makapaniwala, hindi ko ito ginawa kailanman. Tanging si Ivy lang ang alam kong may access sa cellphone ko. Ipinagkatiwala ko sa kanyang lahat. Malamang siya ang nag-block sa numero ni nanay nung huling magbakasyon ako. Pero bakit? Anong dahilan? Kaya napatingin ako kay nanay. Nay, kailangan kong malaman ang lahat. Simula pa lang, kailan nagsimula ang lahat ng ito? At nagbuntong hininga si nanay, nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ayokong sirain ang pagsasama ninyo, anak. Alam kong pinaghirapan mo ang buhay mo. Sabi ko sa nanay ko, Nay, kailangan marinig ko ang lahat, ang buong katotohanan. At sabi ni nanay,
Nagsimula ito nung huli kang nagbakasyon dito. Pagkaalis mo papuntang abroad, sa simula parang ayos lang ang lahat. Tinatanong ako kung may kailangan ako, laging magalang. Pero habang tumatagal, may nagbago. Sinabi niya na sobra raw ang ginagastos ko, na nagpapadala ka nga ng pera pero hindi ko raw alam kung paano gamitin ng tama. Sobrang gastos? Ikaw nga ang pinakamaingat sa lahat ng kilala ko na napakaingat sa pag-handle ng pera. Sumagot si nanay. Sabi ni nanay, alam ko yun anak, pero paulit-ulit niya sinasabi. Sinabi niya, siya na raw ang bahala sa pera ko para raw sa ikabubuti ko. Kinuha niya ang card ko, ang mga password ko, lahat. Siya na raw mag-aasikaso ng lahat. Kinontrol niya anak lahat. Pagkain, panlinis ng bahay, sabon. Sabi niya, nauubos ko raw agad. Sinubukan ko magtiis anak. Akala ko baka nahihirapan ka sa trabaho at ayaw mong mag-alala ako. Pagkatapos, nilak niya ang pantry, nilagyan niya ng padlock ang cabinet. Sabi niya may daga raw. Kapag bukas ang mga pagkain, maaakit sila. Sabi ko, daga? Kailan pa nagkaroon ng daga sa bahay natin? Alam ko yun, pero ano pa bang masasabi ko? Tinuring mo siyang asawa. Ayoko naman magkaroon kayo ng alitan. Akala ko lilipas din doon. Natira kay nanginginig ako sa galit. Buong buhay ko hindi ko inisip na pabayaan si nanay. Galit na galit ako. Nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko, tumatawag si Ivy. Nanginginig ako sa galit at sinagot ang tawag niya. Nandito na ako sa bahay. Umuwi ka ngayon din at mag-uusap tayo. Gusto kitang makita dito sa loob ng 20 minutos. Mag-uusap tayo. Lumipas sa mga oras sa Ate Rachel pero hindi na nagpakita pa si Ivy. Inireport ko sa pulis at sa NBI ang ginawa ni Ivy sa nanay ko. Kaya naman nahuli siya at may iba na namang binibiktima. Samantala, ipinagamot ko si nanay at ikinuha ako ng isang tagapag-alaga. At nang gumaling si nanay, nagpunta kami sa correctional para dalawin si Ivy. At nagulat ako sa mga tinuran ni nanay kay Ivy. Tabingin ka sa akin, Ivy. Gusto kong malaman mo. Pinatatawad kita. Hindi dahil hindi masama ang ginawa mo. Hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong manahimik. Hindi ako papayag na ang puso ko'y kargado ng galit at puot sa iyo. Yun lang po ang sinabi ni nanay at umalis na agad kami. Ang nanay ko na ginawa ng hindi mabuti ng babaeng inakala kong mabait, yung pala ay napakasama ng ugali, ay natutuhang patawarin ni nanay. Ate Rachel, yan po ang kasaysayan naming mag-ina. Hindi na po ako nag-asawa. Sinamahan ko na lamang po si nanay at tanging panahon na lamang makapagsasabi kung ako'y makakapag-asawa pa. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Ricky Mariano. Ricky, balikan ka namin makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus.
Plus, because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs.
Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang kapatawaran ay hindi ibig sabihin ng paglimot. Ang sabi nga, it is easy to forgive, but hard to forget. At tama ang nanay ni Ricky na ayaw niyang dalhin sa kalooban niya ang galit at puot sa babaeng nagpahirap sa kanya. Dahil alam niyang siya lang ang pahihirapan. Totoo naman yun, no? Na kapag ikaw'y nagagalit sa isang tao, sa palagay mo ba, yung taong kinagagalitan mo nagsasuffer? Of course not, hindi. Ikaw ang magsasuffer kasi ikaw ang nagkikimkim ng galit. Kaya tama yung ginawa ng nanay ni Ricky na nagpatawad siya dahil ayaw na nga niyang kimkimin sa loob niya ang galit dahil alam niyang siya lamang ang mahihirapan. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Ricky Mariano.
Okay, ngayon po gusto kong batiin ang ating mga kaibigan. Unang-una na si Luvi Jimenez at si Alma Medrano. And of course, si Gisette Prospero, si Priscilla Baby Rios, and si Betsy Obal. Hi, Doc! Hello din kay Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt Vigulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma, Kenzie Olalia, Nora Villapando, and kay Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita, at Emma Fernandez ng Hong Kong. O, tuloy natin yung ating ilang Saturdays na natin inaano to yung lupus, Ang lupus ay isang pangmatagalang kondisyon na nangangailangan ng wastong pangangalaga. Ngunit sa mga paggamot ngayon, karamihan sa mga taong may lupus ay namumuhay ng malusog at kasiya-siya. Sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik ng maraming individual na may scientific lupus ang nabubuhay ng mahigit na 10 taon pagkatapos ng diagnosis. Salamat sa mga makabagong medikal o medicines, ang pananaw para sa lupus ay bumuti ng husto sa paglipas ng mga panahon. Ang lupus ba ay isang sakit na cancerous? Ang lupus ay ganap na naiiba sa cancer. Ang dalawang kondisyong ito ay gumagana ng magkaiba. Inaatake ng inyong immune system ang malulusog na tissue na may lupus, isang sobrang aktibong immune system. Nabigo ang inyong immune system na labanan ng mga nakapipinsalang selula ng cancer. Underactive immune system. Ipinakikita ng pananaliksik ang ilang koneksyon sa pagitan ng mga kondisyong ito. Ang mga pasyente ng lupus ay may mataas na panganib sa cancer kumpara sa maaari nilang bumuo. Halimbawa, yung cancer sa baga, cancer sa atay, cervical cancer. Ang mas mataas na panganib na ito ay hindi dapat magdulot ng labis na pag-aalala. Ang pagkakaroon ng lupus ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ka ng cancer. At nagsisimula ang lupus o nagkakaroon ng lupus pagitan ng age from 15 to 45. Ang mga bata ay bihirang magkaroon ng lupus bago ang edad na 5. Ngunit may mga kaso na karaniwan ay nagsisimula pa lamang sa age 12. Kaya dapat importante na laging magpapa-check up, alamin kung ano talaga ang ating mga karamdaman. Okay? Magbabalik po ang Dear Ate Raquel pagkalipas ng ilang paalala. We'll be back! May isang kaibigan. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang ating pagkain pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Vilma Inocencio ng Batangas City. Ang sabi niya, balance means learning to rest without guilt and play without regret. Ibig sabihin, yung balanse, ang balanse ay para matutunan natin ang magpahinga nang hindi tayo nagigilty at naglalaro ng walang regret, ng walang pagsisisi. Balance means learning to rest without guilt and play without regret. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Vilma Inocencio ng Batangas City. At kung meron po kayong food for thoughts, ipadala niyo lamang po dito sa dearaterachel@gmail.com. Okay? Ngayon gusto ko pong batiin na ating mga kaibigan, si Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California, at si Aris Pose, and of course, si Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, at ang kanyang nanay na si Lucy Sagon ng Nabota City. Gusto ko rin pong batiin ang ating mga kaibigan. Unang-una na si Tina Salcedo, si Eva Vivar ng Bacoor, Cavite. Hello din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California, at kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, ako po si Iris Smith. Kabilang po ako sa tinatawag nilang American Asian. Dati pong nagtatrabaho sa Olonga po ang nanay ko. Alam nyo na, sex worker. Isa siya sa daang-daang Pinay na pinangakuan ng lover na kano na isasama papuntang Amerika. May mga pinalad din naman na tinutuon ng kanilang lover at natupad ang kanilang Great American Dream. Hindi nila kasing palad ang nanay ko kasi 4 na taon ako nang pumutok ang Mount Pinatubo. Iyon ang tuluyang nagpalaya sa mga alagad ni Uncle Sam. Sa Olonga po na rin kami nanirahang mag-ina. Umaasa kasi si Mami na babalikan kami ni Daddy. Pero lumipas ang mga taon, ni anino ng tatay ko ay hindi namin nakita. Hanggang isang araw may dumating na sulat sa amin galing sa US Embassy. Pinitisyon daw ako ng tatay ko. 17 years old ako noon. Ayoko sanang sumama dahil hindi ko kasama ang nanay ko, pero si Mami na mismo ang nagpumilit na lumakad ako basta ipetisyon ko na lamang daw siya agad para naman makarating siya sa Amerika. Ayos naman po Ate Raquel ang naging buhay ko sa Amerika. Nakapagtapos ng pag-aaral at naka7 taon din ako sa Amerika nang magpasya akong bumalik dito. Hindi kasi ako matahimik doon. Lagi kong iniisip ang nanay ko na bago pa man ako umalis ay kinakitaan ko na tila parang nawawala sa sarili. Sa pagbabalik ko, wala na nga si Mami sa sariling katinuan. Ang isip niya ay ginulo ng isang kahapong hindi niya makalimutan. Kaya naman napasok siya sa mental hospital. Ang sabi ng doktor, akala daw niya gagaling na ang mami ko, pero lagi pa rin siyang sinusumpong, lalo na kapag nakaririnig o nakakabasa ng balita tungkol sa mga sundalong Amerikano. Noong isang araw daw kasi may dumating na isang tropa ng mga sundalong Amerikano para sa balikatan exercises. Laging nananariwa sa kanyang isip yung naging kabiguan niya sa pag-ibig.
Ang sabi ko naman ay matagal na ang naging affair ng ng daddy ko. Pero hindi niya nakalimutan yon. Siguro, yun ang dahilan kung bakit hindi ko ganap na mapatawad ang tatay ko. Kaya kahit pinitisyon niya ako at nanirahan ako sa Amerika ng 7 taon, pinili ko pa rin bumalik dito sa Pilipinas kasi gusto kong alagaan ang nanay ko. Mabigat, maibigay sa kanya ang kaginawaang naipagkait sa kanya ng tatay ko. Iuuwi ko ang nanay ko sa bahay, aalagaan ko siya, pero syempre dapat may permiso ng doktor. At pumayag naman ang doktor na maiuwi ko si nanay. Ngunit lalong lumala ang sakit ni nanay, kaya ibinalik ko ulit siya sa ospital. Ang sabi ng doktor, kung gusto ko raw magtrabaho doon bilang social worker para lagi kong makita si mami. Pumayag naman po ako, Ate Raquel, at nagustuhan ko ang trabaho ko. Doon ko nakilala si Magda na isa ring social worker. Naging magkaibigan kami at nag-usap na mag-share na lamang ng bahay para makatipid kami. Nagkaroon ng boyfriend si Magda na isang Amerikano. Kasama sa balikatan ng Amerikanong yun. Pero nang matapos ang balikatang exercises ng mga kano, umalis na rin ang boyfriend ni Magda. Hindi na siya sinulatan pa ng kanyang boyfriend dahilan upang magpakamatay siya. Mabuti na lamang atin na agapan ko at naisugod ko kaagad siya sa ospital. Ang sabi ko sa kanya, ligtas na siya. Mabuti na lang pala umuwi ako. Nataranta ako nung makita kong duguan ka. At umiiyak niyang sinabi na, hindi ako natutuwang itinakbo mo ako sa ospital dito, Irish. Dapat pinabayaan mo na lang akong mamatay eh. Gusto ko nang mamatay. Tanga kasi ako eh. Naloko na naman ako ng lalaki. Sagot ko naman, yung boyfriend mong kano? Si William Jones? Oo. Alam mo naman na hindi ako nakikipag-boyfriend sa Pinoy. Gusto ko kano para madala niya ako sa Amerika. Isang Amerikano lang ang makapagbibigay sa akin ng pangarap ko, yung madala ako sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika. Kahit mag-divorce kami pagdating namin doon, basta gusto kong makarating sa Amerika, alam kong gaganda ang buhay ko doon. Sabi ko naman kay Magda, friend, hindi lahat maganda sa Amerika. Alam mo ba, grabe ang discrimination doon. Kung ako nga, anak na ng puti, Amerikano tatay ko, nadidiscriminate pa rin ako. Di lalo na yung mga kayo mangging katulad mo. Please lang Magda, kung gusto mo maging maganda ang buhay mo, humanap ka ng lalaking mamahalin ka at magbibigay sa iyo ng magandang bukas. Malay mo, baka ang lalaking yun ang magdala sa iyo sa Amerika. Ate Raquel, nakalulungkot isipin na marami pa ring Pinay na naghahangad na makapag-asawa ng banyaga, kahit na walang pagmamahal na namamagitan. Ang lagi iniisip ay nasa ibang bansa ang magandang buhay, greener pasture daw. Ngunit para sa akin, mali ang kaisipang yun. Espesyal ang bawat babae. Pinag-uukulan din ng espesyal na pag-aalaga habang maliit pa. Tinuturo ang maging maingat sa katawan, laging binibilinan na ingatan ng dangal. Kabilang po ako, Ate Raquel, sa isang women's group na nagsusulong na ma-equip ng kaalaman ang kababaihan upang mabawasan ang mga nabubulid sa prostitution. Nang makalabas ng ospital si Magda, nagpasalamat siya sa akin. Ang sabi niya, Irish, salamat ha sa pagsisinungaling mo sa tatay ko. Hindi mo sinabi ang tunay na dahilan kung bakit nagtangka ako magpakamatay. Ang sabi ko naman, magkaibigan kasi kami, kaya bakit ko naman ipapahiya siya sa tatay niya? Basta't magpalakas siya dahil isasama ko siya doon sa mga grupo ng mga pinupuntahan ko na makakatulong sa kanya. At pumayag naman siya, ate.
Nagulat siya dahil dinala ko siya sa lugar ng mga babaeng nagbabagong buhay na, mga dating prostitute, mga iniwan ng asawa, mga abandonadong babae. Sabi ko sa kanya, training center to para sa mga kababaihan. Kung anong hiling nila, pananahi, alimbawa, tinuturuan sila rito. At baka hindi ka maniwala, may mga babae rito na tinuturuan ding mag-welding. Kailangan kita dito bilang social worker. Kaya bigyan mo ng lakas ng loob ang mga babaeng naririto. Naging katuwang ko nga si Magda sa pag-akay sa mga kababaihang naligaw ng landas, mga inapi at mga kapuspalad na kababaihan. Gumaling na rin po ang mami ko, Ate Raquel, at ang una kong ginawa ay dinala ko siya sa Amerika upang makita niya at maranasan kahit papano ang mamuhay sa States. Hindi ko na siya ipinakita pa sa daddy ko dahil baka bumalik na naman sa kanya ang nakaraan at muling masiraan ng bait. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, gusto na raw niyang umuwi at hindi raw niya gusto ang buhay Amerika. Kaya nang bumalik kami dito, isinama ko rin si Mami sa grupo ko at naging tagapagsalita rin siya tungkol sa naging buhay at kapalaran niya noon dahil sa paghahangad na makapamuhay sa ibang bansa. Maraming salamat, Ate Raquel, sa pagbasa mo sa aking sulat. Kumagalang, Irish Smith ng Olongapo City. Balikan ka namin, Irish, ha? Makalipas ang ilang minuto, ilang commercials, we'll be back. May isang kaibigan. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. The Great American Dream. Yan ang mga sinasabi ng mga taong naghahangad ng oportunidad o greener pasture. Sa Amerika daw matatagpuan ang land of milk and honey. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Hindi lahat ng nakararating sa Amerika ay nabibiyayaan ng magandang buhay. Second-class citizen ka pa rin at minsan third-class citizen. Nandoon pa ang matinding racism. Depende sa kulay ng balat mo. Depende sa pinag-aralan mo. Lahat tayo may mga pangarap na magkaroon ng magandang bukas. Maayos na pamilya at tahimik na pamumuhay. Pero bakit kailangan sa ibang bansa mo pa hanapin ang magandang kapalaran? Bakit hindi dito na lamang sa Pilipinas? Sa ibang bansa, nakasusunod tayo sa mga patakaran nila, sa mga kultura nila, nagsisipag tayo, pero
Bakit dito sa sarili nating bayan, hindi natin magawa ang ganoon? Tatanong lang po ako. Hindi madali ang mamuhay sa ibang bansa. Wala pa akong kababayan na narinig na natin na bumalik ng Pilipinas at nasabing napakadali lang niyang naka-adapt sa buhay sa ibang bansa at hindi sila nahirapan. Siguro sa umpisa medyo maganda ang pakiramdam mo kasi bagong dating ka pa lamang doon sa bagong lugar na yun at malayo sa kinalakihan mong probinsya. So sa paglipas naman ng mga ilang araw o linggo, magsisimula na yung pagka-homesick mo. Yung pakiramdam mo, hindi mo maintindihan. Gusto mong makita ang pamilya mo, gusto mong umiyak, lalo pat merong nagde-degrade sa pagkatao mo. Yung mga aapi-apihin ka, gusto mong lumaban pero hindi mo magawa dahil wala ka sa sarili mong bansa. Kaya dapat magsikap tayo, dito na lang tayo sa Pilipinas, no? Time will tell kung talagang ukol, bubukol. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Irish Smith ng Olongapo City. Ngayon po, samahan po ninyo ako, magdasal po tayo. Ama naming mapagpala, kami po'y lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap namin. The glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming mga pagkakasala, patawarin niyo po kami. Lord, humble us. Let's give our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, heal our land. We lift up to you our country and government. Give us peace and grant us peace. Dasal po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po sana ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad sa aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayan. Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sana po magkaroon ng pagkakaunawaan at pagtutulungan ang mga namumuno sa amin dito. Maghari nawa ang pagmamahal ninyo sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kung gusto niyo pong ibahagi ang inyong kasaysayan, ipadala niyo lamang po dito sa dearaterraquel@gmail.com. Naulit ko po, one word po yan, dearaterraquel@gmail.com. Antayin ko po yung email ninyo. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na Sabado. Nais ko po syempre pasalamatan ang lagi kong nakalalay sa atin dito, ang mag-amang Eric Lucero at si Andre Lucero. Maraming salamat sa inyong mag-ama sa walang sawa ninyong pagtutok at pagtulong sa akin dito sa ating programang Dear Ate Raquel. And of course, sa ating mga technician na sina Melvin Donato, Ray Taladro, and Het Del Moro. At sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Quebral, at Aljon Besumbre. Ako po inyong kaibigan Raquel Pontesa na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa atin dito. Hindi lamang sa radyo, sa DZRH, kundi maging sa RHTV at sa Facebook, sa Twitter, wala na palang Twitter, sa X at sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa.
let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day kasi po, it is such a good feeling being a blessing to others. At hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw, at pananalig sa Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan.